walang masama kung magiging realistic tayo eh. Dahil yun naman talaga dapat eh. Hindi dapat tayo assuming o magpalagay. Unang-una po kasi, ang naitanim sa ating isip na mayroong sugo ng Diyos sa panahong ito. At ang paniwala nga natin dyan sa MCGI, dati pa, si kapatid na Perez, sugo ng Diyos. Si kapatid na Eli, sugo ng Diyos. At hanggang ngayon, naniniwala ang mga KNP, ang mga manggagawa na si Brad Daniel sugo ng Diyos. Ako po, hindi po masamang magkaroon ng sugo ng Diyos kung valid. Kung yun talaga ang katotohanan. But then, para masabi kasi nating sugo ng Diyos, may mga nakapaloob na tanong dyan eh. Unang-una, pag sugo ka ng Diyos, dapat sinugo ka. May paraan ng pagkasugo. Diba? Yun ang mga dapat i-resolve dun eh. Ano ang batayan mo ng pagkasugo? Kung sinugo ka ng Diyos, anong batayan mo? Kasi tinan niyo po si Felix Manalo. Ang batayan ng pagkasugo niya, gumagamit siya ng sitas doon sa Isaya, siya raw yung ibong mandaragit, bumabatay siya ng sitas sa awit, na siya raw yung uod na Jacob. Oh. Ngayon, si Brad Eli, ang pinagbabatayan nila, yung nakasulat sa Jeremias 30:19, na ang kanilang taga-akay magiging isa sa kanila. But then, hindi yun batayan para i-claim mong sugo ka ng Diyos Tatandaan po natin, hindi batayan yun. Hula yun na doon sa mga tao ng Diyos na yun na hinuhulaan, yung kanilang taga-akay, isa sa kanila. Diba? Yung puno nila, magmumula sa kanila. It doesn't mean, pag kinilaim ng isang tao na siya yun, sugo na siya ng Diyos. Alam nyo kasi kung iintindihin natin yung talagang kahulugan ng sinugo ng Diyos, binigyan ng definisyon niya ng Biblia Basahin natin, Badley. Dito sa isang talata ng 1:3-34, ganito sinasabi. Ang sabi rito, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. Tingnan niyo po, ang sinugo ang wika ng Diyos. Tatandaan niyo po, ang Diyos nagsugo yan mula pa nung una ng mga propeta. Diba? Nagsasalita ang Diyos sa mga lingkod niya noon sa pamamagitan ng mga propeta. Kaya nga, yan, si Abraham, sugo ng Diyos yan. O si Moises, sugo ng Diyos. Si Noe, sugo ng Diyos yan. Sila Daniel, sila Jeremias, sila Isaiah, sugo ng Diyos. Kasi nga, kaya sila sugo ng Diyos, nagsasalita sila ng mga salita ng Diyos. At kahit si Juan Bautista, kasi ang nagsalita nito si Juan Bautista Natandaan po natin, si Juan Bautista ang nagsasalita na yan. At ang tinutukoy niyang sinugo ng Diyos dyan na nagsasalita ng mga salita ng Diyos, si Kristo. Bagamat si Juan Bautista, sugo rin ng Diyos yan, but then sa puntong ito, sa kanyang pagsasalita na ito, tinutukoy niya si Kristo. Ang sinugo ang wika ng Diyos na si Kristo, nagsasalita ng mga salita ng Diyos. So, dito pa lang, maiintindihan mo na kaya siya sinugo ng Diyos kasi nagsasalita siya ng mga salita ng Diyos. Ibig sabihin nun, kaya ka susuguin ng Diyos bilang propeta sa isang bayan kagaya ng Israel o kagaya sa Ninive, kagaya, di ba? Sinugo si Jonah sa Ninive. Si Jeremias, propeta sa mga bansa. Ibig sabihin, pinapupunta ng Diyos si Jeremias sa iba't ibang mga bansa para magsalita ng salita ng Diyos. Kaya sila inuutusan para sabihin nila yung ipinasasabi ng Diyos. So at this point sa talatang ito, si Kristo, sinugo siya ng Diyos para magsalita ng mga salita ng Diyos. Tama po? 'Di ba? Si Kristo, sinugo siya ng Diyos para salitain niya yung mga salita ng Diyos. Ngayon, itong mga apostol, sinugo naman ni Kristo para salitain naman yung kanyang mga iniuutos.
sinugo ni Kristo si Pablo upang ipahayag naman yung mga salita niya rin, yung ebanghelyo. So sa madalit sabi, itong mga sinugo ng Diyos, kaya sila magsasalita kasi merong ipinasasabi sa kanila. Meron silang i-deliver na salita, kaya sila sinugo ng Diyos. Sa panahon nating ito, kung magke-claim ka ngayon na sinugo ka ng Diyos, ayon sa pamantayan ng Biblia, dapat ganun din ang gagawin mo. Magsasalita ka rin ng salita ng Diyos. Kaya ka sinugo ng Diyos sa panahon ito kasi merong ipinasasabi ang Diyos sa mga tao sa panahon ito. At ang magsasalita ng salita ng Diyos na gustong iparating sa mga taong ito, ikaw na sinugo niya. Tama po? Ganun dapat. Ang problema sa panahon ito, wala namang ganun. Wala namang mga sinugo ngayon na kaya sila sinugo dahil meron silang sasalitain na ipinasasabi ng Diyos. Bakit ko nasasabi po yan? Kasi ang lahat ngayon nagsasalita. Bakit? Dahil nagko-quote lang ng talata sa Biblia. Nagbabasa lang sila ng mga salita ng Diyos na nakasulat na sa Biblia. Binabasa nila loudly sa mga tao. So, hindi sila sinugo ng Diyos na inutusang magsalita ng salita ng Diyos. No? Kundi sila, nagsasalita sila o nangangaral sila ng salita ng Diyos na nakasulat na sa Biblia. Binabasa nila, kino-quote nila. Yun ang kaibahan doon sa talagang sinugo ng Diyos. Kaya wala talagang sinugo ng Diyos sa panahong ito. Take note, sa panahon po natin ito, wala. Yan ang reality. Diba? Yan ang reality ngayon. Walang pwedeng mag-claim na sinugo sila ng Diyos. Otherwise, ano yung ipinasasabi ng Diyos sa amin ngayon kung sinugo ka talaga ng Diyos? Kasi kung sasabihin mo, babasahin mo rin lang sa Biblia, how come na naging sugo ka ng Diyos? Lahat naman ng mga ngarang ngayon nagbabasa ng Biblia. Tama? Lahat naman ngayon O Iglesia ni Cristo, nagbabasa. Si Felix Manalo, kine-claim na sugo siya ng Diyos. Pero anong ginagawa niya? Binabasa niya rin lang yung sasabihin niya. Diba? O si Brad Eli, may sinalita ba siyang salita ng Diyos na galing mismo sa Diyos? O binabasa rin lang niya sa nakasulat sa Biblia? Yun ang katotohanan. Hindi sila sinugo. Nagbabasa lang sila ng talata ng Biblia, ng mga salita ng Diyos na nakasulat na sa Biblia. Kaya, yung i-claim mong sugo ka ng Diyos sa panahong ito, mali. Panlilin lang yun. Diba? Misleading. Kaya ko sinabi kanina, let us be realistic. Yan ang katotohanan. Diba? Yan ang reality. Walang sinugo ang Diyos ngayon. Walang propeta ng Diyos ngayon. Dahil kung may propetang isinugo ng Diyos sa panahong ito, hindi na tayo mamumblema sa paghanap ng katotohanan. Diba? Nga propeta, may kapangyarihang gumawa ng Himalayan Diba? At hindi mo talaga siya mababanaag na yung makakarinig ng kahit maling salita. Kasi sinugo ng Diyos yun Wala siyang ituturong mali. Wala siyang sasalitain mali dahil bawal sa propeta ng Diyos yun. Tama? Bawal sa isang sinugo ng Diyos na magsalita ng mali sa mga tao. Wala tayong makikita mga propeta ng Diyos na nagturo ng mali, nagsalita ng mali sa mga tao. Yun ang dapat nating mapansin. Kaya, kung meron mga tao ngayon na nagsasalita, binabasa yung Biblia, natural lang yun. Yun talaga ang reality. Yan ang katotohanan. Diba? Kaya nga, mapapansin nyo, kahit na nagbabasa sila, may mali pa rin silang paliwanag. Kasi nga hindi talaga sinugo ng Diyos. Walang sinugo ngayon. Ang meron ngayon, mga nagnanasang maging mangangaral. Yan ngayon sa ating panahon.